pwede ng kasuhan at ikukulong ng habang buhay si Harry Roque, Attorney Harry Roque, at saka si Porac Mayor Jing Capil. Ito ang Istorya Pinas. Attorney Harry Roque at Mayor Jaime Jing Capil makakasuhan na at makukulong na habang buhay. Oh my God, grabe to. Laman sa usap-usapin ng taong bayan ang pagsiwalat ni Attorney Toto Causing sa impormasyon na ni Radio Mano ang bahay ni Attorney Harry Roque sa bayan ng Tuba, Benguet, at natagpuan doon ang 2 inchik na big boss ng ilegal na pugo. Kapit na siguro sa inyo ang mga kapalarang kulungan habang buhay, Attorney Harry Roque at Mayor Jing Capil. Dagdag pa ni Toto Causing na noong merong nangyaring raid sa Porac na Pogo ay natagpuan di umano sa loob ng opisina ang files at bank details ni Attorney Harry Roque. Hindi pa matapos-tapos ang pagpahayag ng vlogger na hindi lang BMW sports car at Land Cruiser at 2 condotel ni Mayor Jing Capil. Meron pa di umano itong Porsche na sports car at 5 personal lawyers. Tig 100,000 ang sahod kada buwan. Grabe, napakayaman mo naman, Mayor. Ang inosente mong tingnan pero nasa loob ang baho at kulo mo. Halos lahat ng opisyal ay korap, wala nang sinasanto. Kahit isang hukom at general pa, tuluyan ang nasilaw sa pera. Kaya imbis na tulungang iangat ang bansa, hinahatak pa pababa. Kaya dahil sa kontrobersyang ito ang komento ng ating netizen. Kwambamban Pogo Raid, din Porac Pogo Raid, never arrested due to some scrupulously stopped by judge, file other search warrant as stops Pogo, thousands were rescued and not arrested. The last leg was raided House of Roque at Tuba, Benguet. Would Roque could be charged on this captured Pogo fugitives? Kayo na po ang humusga. Bayan Pilipinas na, nabudol na po. Tayo. Ito po ay malamang pwede ng kasuhan at ikukulong ng habang buhay si Harry Roque, Attorney Harry Roque, at saka si Porac Mayor Jing Capil. Bakit po? Kasi napatunayan na sila ay kakotsaba ng mga big boss sa Pogo. At kung kakotsaba ka sa mga krimen na ginagawa, ay ibig sabihin po, ikaw ay kung ano ang kulong sa mga taong kinasuhan, ay siyang din ang kulong mo. Kung anong kasalanan nila, ay siya rin ang kasalanan mo. Sa base sa pagkatao sa kaso naman ni Harry Roque, nung kanina nilusob ng pulis yung kanyang resort na bahay diyan sa Tuba, Benguet. Malamig doon. At doon pala natagpuan ang 2 big boss ng Pogo, mga Chinese citizens, no? At natagpuan doon, nahuli na, at iyon po ay may standing case na trafficking. Bakit trafficking? Kasi po natagpuan po sa kanilang mga Pogo, kahit sa Bamban, kahit sa Porac, na may mga tinorture silang tao. At marami pang namatay na na-recover at hindi na nalaman kung saan nanggaling, pero mga banyaga sila lahat. Nang ibig naman sabihin, mahigit 60 po ang namatay sa Pampanga. Ang ibig naman po sabihin ay pinatayan ng mga Pogo. At kung pinatayan ng Pogo, yan pong ebidensya na yung trabaho ng mga tao na inangkat nila mula sa ibang bansa, sa Vietnam, sa Malaysia, mayroong taga-Indonesia, mayroong taga-Cambodia, at saka mas marami dyan sa China. Yung kawawang mga Chinese. Tapos, dinala dito sa Pogo ang hindi makaabot sa quota na tinatakal nila kung magkano dapat kikitain sa bawat araw, ay kanilang tinotorture. So, kung sino man ang umayaw, gusto na mag-resign, gusto nang umuwi ng China, ay tinotorture din nila. So, habang tinotorture, marami po sa mga itong tinotorture na ay namatay. So, ang ibig sabihin po, pag ganon, pwedeng hiwalay na kaso na murder kapag mapatunayan mo kung sino ang nagkasala. Pwede rin, maliban pa dyan, at kakasuhan pa ng kasalanan na tinatawag na trafficking. Ang trafficking naman po ay 3 uri. Angkat ka ng mga tao or hakot ka ng mga tao, idadalhin mo sa isang lugar, at kung mga babae lahat, gagawin mo silang sex slaves o di kaya prostitutes, ay makukulong ka sa salang trafficking. At ang kulong mo ay habang buhay.
At kung ang pakay mo naman, dadalhin mo sila sa isang lugar para magtrabaho at ilalagay mo sila sa kondisyon na api na sila, yan ay trafficking. At kung dadalhin mo sila, nagawin mo silang alipin, iyan ay trafficking din. So sa ganang ito, maraming natagpuan na torture sa Pugo at sa Kasabamban, ibig sabihin na patunayan na merong mga tao na isa sa mga empleyado o di ka ilan sa mga empleyado ang may pinatay at may tinorture, ginagamit pang baseball bat. Pero papaluin mo ng baseball bat ang isang tao. Nako, naalala ko tuloy yung sumbong sa akin ni Dr. Chow Chow Yumol na yung mga tao ni Mayor Purigay, Mayor Rosita Purigay, at saka namatay na ngayon, at saka si Mayor Oric Purigay, na sila mga tatlong tao, hinarangan siya sa Quezon City, baseball bat ang hinataw kay Dr. Chow Chow Yumol. At dahil doon, nagpa-hospital, nagpa-opera. Buti, pwede pang mata. At dahil sa operasyon yun, hindi siya nakadalo sa hearing, pinalabasan naman itong bias na judge na si Judge De La Peña. Pinalabas siya ng warrant of arrest at kinansila ang piyansa ni Chow Chow Yumol. Kaya nagkalintik-lintik buhay. So, balik tayo kay Harry Roque. So si Harry Roque naman at saka si Jing Capil, ang kay Harry Roque napatunayan na ngayon na yung mga tao na sangkot sa pagpapatay at pagtutorture ng mga tao ron ay kasama niya. Si Capil naman, ano naman ang kanyang ugnay dito sa mga purak? Katotohanan po na walang permit noong 2024 ang Purak Pugo pero hindi niya pinadlak, hindi niya sinara. Ibig sabihin, bakit hindi niya sinara? Kasi kumikita siya dyan. At kung kumikita ka dyan, ibig sabihin, lahat ng pagtutorture na ginawa at pagpapatay ng tao na ginawa dyan sa Purak ay ikaw ay sala rin, Mr. Jing Capil. Kaya dapat kang kulong ng habang buhay. Ang ginagawa ni Jing Capil, nagsampa siya ng libel case laban sa mga kung sinong vlogger. Ang katwiran nila ng mga abogado niya yung mataba, ewan ko, magpapayat ka naman, attorney Olives yan. Ang alam ko, LGA kan siya, parang hindi siya totoong babae. Ganun ang kasimple. So, nagsampa daw sila ng kaso kay Jing Capil para daw labanan ang fake news. Teka muna. Tumayo nga kayo kung sinong abogado. 5 abogado ni Jing Capil. Sa 250,000 na bayad o 500,000 na ng bayad bawat isang abogado. At nabayaran ni Jing Capil. Ang ibig sabihin, 2.5 million ang ginastos ni Jing Capil para gumawa ng mga reklamo ganun. Gagawa. Sigurado ako, hindi ko pa nakita ang reklamo, pero sigurado ako na isa ako sa sinampa ng kaso. Hindi ko alam kung paano yung mapadala ang sabina dito sa brigade ng 206 brigade dito sa Talayan, Maguindanao. Binibigay ko ng address. Ito ipadala nyo, care of Brigade Commander Malads sa 206 Brigade dito sa Talayan, Maguindanao, Northern Maguindanao, o di kaya Maguindanao del Norte. Paano yung patunayan na fake news ang aming sinasabi? Una, ang sinabi ko laban kay Jing Capil, ikaw ay protector ng Pugo. Fake news ba yan? Paano patunayan niya? Sige nga. Klaro-klaro na hindi niya sinara kahit walang permit. Iyan, ebidensya na yan na protector siya. Number 2, sinisingil mo lamang ng 10,000 na amilyar o real property tax na 46 ang building dyan. Siningil mo lamang ng 10,000 pesos. So, ang dapat na singilin mo dyan, dasi sa kwenta ko, kwentahin natin. Inamin ng engineer ng Purak na 1 billion mahigit ang sinabit na papel ng Pugo ng Whirlwind ang gastos sa binili na materyales sa pagpatayo ng 46 na building. Ibig sabihin niya, kasi civil engineer din ako, ang estimate mo kung 1 billion ang iyong materyales, 1 billion din halos ang gastos mo sa labor.
So kung 1 billion din gastos mo sa labor, ibig sabihin 2 billion ang halaga ng lahat ng building. Yan ay, ano na yan? Kumbaga conservative estimate na yan. So kung conservative estimate, yan po ay, pero may dagdag pa yan. May mga kung ano pa, siyempre may mga dagdag pa ng gastos na kung ano, bayaran mo pa. Mas mahal pa siguro yung kinuha ng mga tao. Siyempre, ang balita ko, mga Chinese na mga architects at saka engineer ang gumawa yan sa China. At pinapirmahan lamang sa local na engineer sa Purak, Pampanga. So, kung ang halaga ng building ay 2 billion lamang, sabihin natin 2 billion na lamang. Paano mag-compute ng real property tax? O Amilyar, Mr. Jing Kapil, makinig ka, pati ang abogado mo, makinig kayo. Ang pag-multiply niyan, kunin mo ngayon ang fair market value na 2 billion at i-multiply mo sa assessment levels. Kapag isa commercial na yan, ang assessment level ay 60%. So 60% of 2 billion. So 6 times 2, 1.2. Ibig sabihin 1.2 billion ang iyong assessed value. Kung 1.2 billion ang assessed value mo, paano mag-compute ng real property tax? So, assessed value multiplied by 0.01 kung sa labas ng Metro Manila dahil 1% lamang. At 2% kung sa loob ng Metro Manila. At dahil ang Purak ay sa labas ng Metro Manila, so i-multiply natin sa 0.01. So, bawasan mo 2 zero, ang babayaran dapat ng Pugo sa iyo, Jing Kapil, ay 12 million kada taon. Ha? Pero ang singil mo, 10,000 pesos. So, yan ay katibayan na ikaw ay kakutsaba ng Pugo. Next, yung marami, pag makita mong litrato, napakarami pong mga sa loob ng Pugo na mga business establishment. May restaurant, and yet, ang siningil nyo na business permit, ano lang, 4,000? So, iyan, dagdag na ebidensya yan, Jing Kapil, na ikaw ay kakutsaba ng Pugo, kakutsaba ka ni Catherine Cassandra Leong. So, lahat ng mga pinatay nila, tinorture nila, ay sangkot ka kasi conspiracy nga. Pag conspiracy, ang theory, the act of one is the act of all. Ganun lang po yan. So, kung anong kasalanan nila ni Catherine Cassandra Leong ay ganon din ang kasalanan mo, Mr. Jing Kapil. Kaya dapat ka ng kalusin dyan. Niluloko mo lang mga kabalin mo dyan sa Purak. Kapariho lang kayo ni Lito Lapid. May additional pa kung dagdag kay Lito Lapid. Antayin nyo lang sa sunod na vlog. So ngayon, si Harry Roque naman, maliban sa katotohanan na kanina ay nakuha ang 2 big boss ng Pugo sa bahay niya sa Tuba, Benguet, ay nakita rin siya na nag-abogado kay Miss Catherine Cassandra Leong na pumunta sila sa Pagcor kay Mr. Al Tenco para ayusin ang papel nila o yung permit nila o license to operate ang tawag dyan sa Pagcor. At nagbayad pa nga sila eh. So binayad nila is 182 million pesos. So kung 182 billion pesos, yan ay nagre-represent ng 2% na tinatag na regulatory fee. So, yan ang binayad sa Pagcor ayon sa batas. So kung 2% niya ay 182 million, computin mo magkano ang 100% na kabuuang kinita ng Pugo sa Purak sa loob ng 3 taon. Di-multiply mo, i-divide mo sa 0.02, ang sagot, lahat ng mathematician dito, kaagad-agad yan, 9 billion 100 million. Yan ang sagot yan. So, ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, iyan po ang income kada taon ng Pugo, Mr. Jing Kapil. So, magkano lang siningil mo ng business permit? 4,000? Okay, sabi nyo, exempt na kayo. Pagdating naman sa batas, nagsasabi na 5% ang babayaran sa BIR. At ang ibabayad sa BIR ay kasama ng local permit. All right. Pero marami doong mga restaurant, marami mga salon, marami doon. Bakit hindi nyo kinuna ng business permit? Okay? So, ganun lang. Iyan naman po ay dagdag na katibayan
na ikaw ay kakutsaba ng pugo. Kaya lahat ng tao na namatay dyan sa Purak, Pampanga, mahigit si 60 katao nang namatay, na natagpuan patay at hindi malaman kung sinong pumatay. At hindi na bali, kahit hindi malaman, kasi mga foreigner, pwede na ngayon i-charge na sa pugo ng galing yon. At kung mapatunayan na sa pugo, na pugo ang gumawa, kumpanya ang gumawa, hindi na kailangan patunayan kung sino sa mga tao sa pugo sa Honshin o sa Lucky South 99 ang gumawa o sa Whirlwind. Kung sino, hindi na kailangan. Kailangan lang na papatunayan na yan sila ay ginawa ng korporasyon. Okay? Pag nagawa ng korporasyon, kung kakutsaba, lahat ng kakutsaba, which is mga opisyal, ay mananagot, ikukulong ng habang buhay sa kasalanang trafficking. Kung mag-employ ka ng tao, kukuha ka ng mga empleyado, walang trafficking kung tamang sweldo, wala kang panluloko, hindi mo inaapi ang mga tao, yan, hindi trafficking yan. Pero kung kinuha mo sila, lalo pat iba magagaling dun sa China, ay ginawa mong alipin, binibaseball bat mo sa ulo, tapos pinipilit mo, tinutorture mo dahil hindi nakuha ang mga target na kikitain. Iyan ay trafficking. Ha, Mr. Kapil? Ang alam ko, Mr. Kapil, ang isa pang ebidensya kung bakit nakipag-traffic ka, yung biglang pagyaman mo. Nung panahon lang na may pogo. Ang kalain mo, bago ka naging politiko, diyan, ang service mo lamang ay Pajero o Montero. At saka nagbibenta ka ng gamot. Huwag mo sabihin na malaki kinikitain at yan kaya bilhin. Yung 2 kondo na tinanggi mo na hindi do sa iyo, sabi mo hindi mo, may mga kapitbahay ka na nagtitistigo na nagsasabi na nagmamayabang ka pa sa kanila na binili mo na yung 2 kondo at pinarenovate mo pa. Nung pinarenovate mo, kaya nabago ang mukha, yung may grill-grill, yung bagong disenyo yun ng mga arkitekto. Siyempre, pag politiko ka na magaling, bakit mo naman ipapangalan sa iyo? Hindi na ipapangalan niya kay Jing. Sigurado na kapangalan sa iba yan. Ganun yan. So, ibig sabihin, ang balita ko naman, paki-deny o sagot o paki-confirm, Attorney Sian, Olivia Sian. So, kung totoo ito na ikaw po ay lagi ka rin sa casino. Babad ka sa casino. Matabang babae ka, pero lalaki ang puso. So, babad ka sa casino at ikaw ang nagtuturo kay Jing Kapil kung paano mamaniobrahin o palsipikahin para kumita sa real property tax at saka sa business tax. Okay? Hi, sabi mo ba? Okay. So ngayon, kung ganon, na sinusunod na kanila, ibig sabihin, ikaw ang big boss dyan. Ba't tinuturo mo yung isang mga abogada na big boss? Ha? Kaya pag makumpirmahan ko yan, tanongin na, i-confirm na kung hindi, kasi attorney, lahat kayo dyan, sasampahan ko rin kayo ng disbarment kapag malaman ko yan, kapag may ebidensya na ko laban sa inyo. Pero siyempre, of course, tatanggi nyo yan. Kasi imbis na magiging marangal ka, lawyering is a profession that is not a trade or business. It is a noble profession. Alam mo yan, attorney. Ha? Alam nyo yan. Kaya sa mga tao na proven na ngayon hinahay nyo, karapatan nyo magiging abogado ng mga kriminal. Pero hindi nyo karapatan para sasabihin mo, depensahan yung kriminal to the point na magsinungaling kayo. The most that a lawyer can do to a criminal person who is the lawyer's client is this. Kung ako ang abogado ng mga ni Jing Kapil, sasabihin ko lang, patunayan nyo lahat ng kasalanan ni Jing Kapil. Ganun lang kasimple. Ilatag nyo ebidensya. At kung nakita ko hindi sapat ang ebidensya at kung hindi tama ang paglatag, ay kukontrahin ko. Ganun lamang po ang papel ninyo dyan. Tapos, magsasampa pa kayo ng kaso sa mga vlogger na lalabanan nyo fake news. Tanong, paano mo patunayan ang fake news kung fake news ang tinatag mo na may na protector ng
Pogo si Jing Capil. Sige, patunayan mo na hindi protector. Sige nga. Oh, Miss Pyra Lucas. Oh, patunayan daw nila na peke yung pagsabihin na yung 2 kondo ay kay Jing Capil. Oh, may sports car ka pa, tinatago mo sa garahe mo, ano pa, hindi makita. Mula nung naikaladkad ka sa publiko, tinatago mo ng sports car mo na, sports car mo na Porsche. Oh, may sports car ka pa rin na BMW. At meron kang 10 million worth. 10 million pala ang kanyang, Land Cruiser kasi bulletproof. So, ganun katindi si Jing Capil. So, dahil sa yumaman ka ng todo, pati si Harry Roque, yumaman ng todo, ay number 1 na ebidensya na kayo po ay kakutsaba sa trafficking. Kaya dapat kayong ikulong. Ha? So, tandaan nyo yan. Tapos si Mr. Roque din ay natagpuan ang kanyang mga bank accounts doon sa loob ng Bamban Pugo. At doon sa opisina ni, AR de la Serna, na isang poging lalaki. Hindi lang siya mahilig sa pogo, mahilig pa siya sa pogi. Yun. Kung si Alice Go, ang pangalan niya totoo ay Go Huaping, si Harry Roque ay mahilig sa guwaping. Ganun lang kasimple. So ano pang ibang problema na yan? Abogado siya ng Whirlwind. Whirlwind ay yan nagmamanage ng, sa totoo lang, yun din may-ari ng Lucky South 99 na lumalabas. Pero ang pinaka-boss nila lahat ay walang iba kundi ang bata ni Digong Duterte na si Michael Yang. Ganun lang kasimple. So, nais ko lang na i-present ko na noong nakarang vlog ko na kumakain si Jing Capil sa restaurant diyan sa Pogo sa loob. Kasama niya kapatid ni Lito Lapid. Kasama niya rin diyan kasama niya lagi na BFF niya si Tatang Pert Liwag Cruz o si Roberto Cruz na siyang presidente ng Victoria Tourism Park Corporation. Na siya sa loob na ng may-ari ng tinatawag na Royal Grand Palazzo na isang subdivision ko na 106.4 hectares. At sa loob ng 106.4 hectares ang 10 hectare na Pugo Hub. Doon nila tinayo. At itinayo nila, sa katotohanan na nagsasampa ng kaso mga magsasaka ng mga kabalin diyan sa Purak laban kay Roberto Cruz, binenta niya kunwari lang yon sa Whirlwind at pinatayuan ng Whirlwind ng Pugo Hub. Pero kinakaso, nanalo na yung mga farmers tapos pinilit mo, ginawan mo ng paraan, Roberto Cruz, na maitayo ang Pugo. Grabe naman kayo. Yan ay hindi maitayo yan kung walang business permit na binigay, building permit na binigay si Jing Capil. O isa na namang ebidensya yan, Mr. Jing Capil, na ikaw ay dapat ikulong sa sala na trafficking.